Kapitulo 13. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay, at sila ay pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo, at buhat dooy naglayag patungong Sypre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Paphos. Natagpuan nila roon ang isang salamangkerong Hudyo na nagpapanggap na propeta. Bar Jesus ang kanyang pangalan. Siya'y kasama ni Gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo sapagkat ibig niyang mapakinggan ang salita ng Diyos. Ngunit sinalansang sila ng salamangkerong si Elemas, ito ang kanyang pangalan sa wikang Griego, upang huwag sumampalataya ang gobernador. Napuspos ng Espiritu Santo si Saulo, na tinatawag din Pablo. Tinitigan niya si Elemas, at sinabi ang ganito, "Ikaw, anak ka ng Diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti. Tigib ka ng pandaraya at kasamaan. Bakit ba lagi mong pinipilipit ang katotohanan tungkol sa Panginoon? Ngayon, parurusahan ka niya, mabubulag ka ng matagal." Pagdakay, naramdaman ni Elimas na waring tinakpan ng maitim na ulam ang kanyang mga mata, at siya ay nag-aapuhap ng aakay sa kanya. Sumampalataya ang gobernador nang makita ang nangyari at nang gilalas siya sa mga aral tungkol sa Panginoon. Mula sa Paphos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Panfilia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo." Kaya tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. "Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipin ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanya. "Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko." Mula sa angka ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdaan ang kanilang mga kasalanan at pabautismo. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga, ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw, ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno, na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Tungkol sa muling pagbuhay sa kanya upang hindi makaranas ng pagkabulok, ganito naman ang sinabi ng Diyos, "Ipagkakaloob ko sa inyo ang banal at maaasahang pagpapala na ipinangako ko kay David." At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, "Hindi mo itutulot na dumanas ng pagkabulok ang iyong banal." Nang may sakatuparan ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay at nalibing sa piling ng kanyang mga magulang at dumanas ng pagkabulok. Subalit si Jesus na muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na ipinangaral sa inyo na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus, at ang lahat ng nananalig sa kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang hindi may patawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moses. Kaya't mag-ingat kayo para hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tingnan ninyo kayong mapangalipusta, manggilalas kayo at mapapahamak, sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi nyo paniniwalaan,
kahit may magsalaysay nito sa inyo. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita ulit tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapatao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na wala hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hintil nang marinig ito, at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na wala hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, kaya hindi ng mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon, at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Kapitulo 14. Gayun din ang nangyari sa Iconio. Sina Pablo at Bernabe pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral kaya't maraming Hudyo at Griego ang sumampalataya. Ngunit may mga Hudyong ayaw sumampalataya. Sinusulan nila ang mga hintil at nilaso ng isip ng mga ito laban sa mga kapatid. Matagal-tagal ding nanatili roon sina Pablo at Bernabe at buong tapang na nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatunay naman ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila na gumagawa ng mga kababalaghan. Kaya't nahati ang mga tao sa lungsod. Pumanig ang iba sa mga Hudyo at ang iba naman sa mga apostol. Kumilos agad ang mga hintil at ang mga Hudyo, kasama ang kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Pinalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon." Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kanilang kagustuhan. Gayunmay nabigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ng inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ngunit may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe, at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos, turo nila sa kanila. Sa bawat iglesia, humirang sila ng matatandang mamamahala, at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag sila pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila
at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Kapitulo 15. May ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hintil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong iglesia, at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at ganito ang sabi: mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita, at sila namay sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila ay tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan, ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayun din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanin na David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ng ibang tao. Nang lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ng mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nila Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalita naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo na di nagatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayamon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Sina Judas at Silas na mga propeta rin ay maraming sinabi sa mga kapatid na pawang nagpalakas ng kanilang loob at nagpatibay ng kanilang pananampalataya. Ang dalawa ay nanatili roon ang kaunting panahon. Pagkatapos, sila bumalik sa mga nagsugo sa kanila. Taglay ang dalangin ng mga kapatid para sa kanilang maluwalhating paglalakbay. Ngunit minabuti ni Silas ang maiwan doon. Nanatili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia, kasama ng marami pang iba. Sila ay nagturo at nangaral ng salita ng Panginoon. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ng mga kapatid sa mga bayang pinangalanan natin ang salita ng Panginoon at tingnan kung ano ang lagay nila. Ibig ni Bernabe isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Ngunit ayaw ni Pablo, sapagkat hindi siya nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain, kundi humiwalay sa kanila sa Panfilia. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo, kaya't naghiwalay sila.
Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila patungong Chipre. Isinama naman ni Pablo si Silas at yumaon sila matapos ipanalangin ng mga kapatid na naway ingatan sila ng Panginoon. Naglakbay si Pablo sa Syria at Cilicia at pinatatag niya ang mga iglesia. Kapitulo 16. Nagpunta rin si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alagad doon ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudeya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya't inuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya't tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat iglesia at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagta sila ng Misia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga-Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumaya kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia at kinabukas ay sa Neapolis. Mula roon ay nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga-Tiatira at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya ay may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya ay naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Maigpit ang kanyang anyaya kaya't hindi namin napahindian. Isang araw, nang patungo kami sa dakong panalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Ito'y inaalihan ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makapanghula. At malaki ang kinikita ng kanyang mga Panginoon dahil sa kanyang panguhula. Sinundan-sundan niya kami ni Pablo at sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito'y alipin ng kataas-taasang Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Sapagkat marami ng araw na ginagawa niya ito, nayamot si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, iniuutos ko sa iyo sa ngalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng ito. At noon di lumabas ang espiritu. Nang makita ng mga Panginoon ng bata na nawalan sila ng pagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Isinakdal sila sa mga pinuno ng lungsod at ito ang sabi, nang gugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring tanggapin o sundin ang mga kaugaliang iyan. Dinaluhong sila ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na pinagupit. Saka pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas. Ano pat, nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila isinama niya sa kanyang tahanan at hinaina ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay natutong sumampalataya sa Diyos. Kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. At sinabi naman ito ng bantay bilangguan kay Pablo, ipinag-utos po ng mga pinunong palayain na kayo. Lumabas na kayo at humayong payapa, wika niya. Subalit sinabi ni Pablo sa mga kawal, ipinahampas nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi man lang nilitis, gayong kami mamamayang Romano. At ngayon, palihim kaming palalayain. Hindi maaari. Sila ang pumarito at magpalaya sa amin. Ipinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo. At natakot sila nang malamang mamamayang Romano pala ang mga iyon.
kaya't sila'y pumaroon at humingi ng paumanhin sa dalawa. Inilabas nila ang mga ito at pinakiusapang umalis. Paglabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia. Dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, tinagubilinan nilang magpakatatag sa pananampalataya ang mga ito. Kapitulo 17. Dumaan sila sa Antipolis at Apolonia at dumating sa Tesalonica. Sa lungsod na ito ay may sinagoga ang mga Hudyo. At ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon. Sa loob ng 3 linggo, tuwing araw ng pamamahinga, ay nakipagpaliwanagan siya sa kanila. Mula sa kasulatan, pinatunayan niya na kinakailangang magtiis ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo, siya ang Kristo. Nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at Silas, gayon din ang maraming Griego na sumasamba sa Diyos at di ilang pangunahing babae. Ngunit nainggit ang mga Hudyo, kaya tinipon nila ang mga palaboy sa liwasang bayan at sila'y nanggulo sa lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason at pilit na hinahanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Nang hindi nila matagpuan ang dalawa, pinaladkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid sa harapan ng mga pinuno ng lungsod at ganito ang kanilang sigaw. Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. At pinatuloy sila ni Jason. Silang lahat ay lumalabag sa utos ng Cesar. Sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalan Jesus. At nagulo ang taong bayan at ang mga pinuno ng lungsod dahil sa sigawang ito. Si Jason at ang kanyang mga kasamay pinaglagak muna ng piyansa ng mga pinuno bago pinalaya. Nang gabi ring iyon, pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas mabuting kausapin ng mga Hudyo roon kaysa mga taga-Tesalonika. Wiling-wili sila ng pakikinig sa pangangaral ni Pablo at sinasaliksik araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi niya. Sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Grego, mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Subalit nang mabalitaan ng mga Hudyo sa Tesalonika na ipinangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila ay nagpunta roon at sinulsulang gumawa ng gulo ang taong bayan. Si Pablo idali-daling pinaalis ng mga kapatid at pinapunta sa tabing dagat, ngunit naiwan sina Silas at Timoteo. Ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea, taglayang bili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. Habang sila hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ng lungsod at nag-init ang kanyang kalooban. Kaya nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga hintil na sumasamba sa Diyos doon sa kanilang sinagoga at sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. At nakatalo niya rin ang ilang pilosopong Epicureo at Stoico. Ano bang ibig sabihin sa atin ng nagmamalunong na ito? Anong ilan? Sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Ganyan ang sabi nila sapagkat nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Siya ay sinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, maari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? Bago sa aming pandinig ang mga sinasabi mo, kaya't ibig namin malaman ang kahulugan nito. Sapagkat wala nang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi makinig at mag-usap-usap tungkol sa bagong bagay. Kaya tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ko ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasamba kahit hindi nyo kilala ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya ay nangangailangan ng anuman kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa ay nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinagda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuha ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata. Tayo nga ay mga anak niya. Yamang tayo ay mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon iniutos niya na magsisi sila at talikdan ng kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinagda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat, nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, dinuya siya ng ilan ngunit sinabi naman ng iba, ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa.
Kapitulo 18. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila ay manggagawa ng tolda, tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon tutungo ako sa mga hintil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisio Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig na sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabautismo ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas, wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, "Kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hatulan sa bagay na yan. Bahala na kayo." At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo ang dalawa at siya'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nakipagpaliwanagan sa mga naroon. Hiniling nilang tumigil siya roon ng mahaba-habang panahon, ngunit siya'y tumanggi. Sa halip, sinabi niya nang siya'y nagpaalam sa kanila, "Babalik ako rito, kung loloobin ng Diyos." Umalis siya ng Efeso, lula ng isang sasakyang dagat. Pagkalunsad sa Cesarea, pumunta siya sa Jerusalem at bumati sa iglesia, saka nagtuloy ng Antioquia. Matapos tumigil doon ng kaunting panahon, siya'y muling naglakbay. Binagay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia, at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang bautismong nalalaman niya ay ang bautismo ni Juan. Siya ay walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at doon ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo, at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Kabanatang 11. Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo naman ay naglago sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May tatagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu ng sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan?" tanong niya. "Sa bautismo ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila ay nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila ay humigit kumulang na 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo ay pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ngunit may ilang nagmatigas sa kanilang di pananampalataya at nagsalita pa ng masama laban sa daan ng Panginoon sa harap ng kapulungan. Kaya't umalis siya roong kasama ang mga mananampalataya at sa paaralan ni Tirano, nagpatuloy ng pagpapaliwanag araw-araw. Tumagal ito ng 2 taon, kaya't nakarinig ng salita ng Panginoon ang lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo o Griego. At gumawa ng mga pambihirang kababalaghan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo.
Kahit panyo o delantar na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling ang mga ito at umaalis sa kanila ang masasamang espiritu. May ilang Hudyo roon na pagalagala at nagpapalayas ng masamang espiritu. Pinanghasan nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga inaalihan ng masasamang espiritu. Sinabi nila, sa pangalan ni Hesus na pinangangaral ni Pablo, iniutos ko sa inyo, lumabas kayo. Kabilang sa gumagawa nito ang 7 anak na lalaki ng isang pinakapunong saserdoting Hudyo na ang pangalay Eskeva. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo, ngunit kayo, sino kayo? Ang mga Hudyo ay nagkahis nito at pinahirapang mabuti. Ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Nabalitaan ito ng lahat ng naninirahan sa Efeso, maging Hudyo at Griego. Sinidlan silang lahat ng matinding takot at lalong dumakila ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami sa mga sumasampalataya ang lumapit at apasil magawa rin ng ito at tinipon ng mga magamit ng mahika ang kanilang mga aklat at sinunog sa harapan ng madla at nang tantyahin nila ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Sa ganitong kahangahangang paraan, lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Pagkatapos ng mga pangyari ito, ipinasya ni Pablo na maglakbay sa Macedonia at Akaya bago pumunta sa Jerusalem. Kailangan kong puntahan ang Roma pagkagaling sa Jerusalem, sabi niya. Pinaunan niya sa Macedonia sina Timoteo at Erasto, dalawa sa kanyang mga katulong at siya'y tumigil sandali sa Asya. Nang panahon ding iyon, nangyaring isang malaking kaguluhan dahil sa daan ng Panginoon. May isang platerong nagangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang diyosang si Diana at ito'y pinagkakakitaan ng malaki. Tinipon niya ang kanyang mga manggagawa. Ang iba pang mga taong ganito rin ang gawain. Sinabi niya, mga kasama, alam ninyong sa hanapbuhay na ito nagmumula ang ating kasaganaan. Nakikita ninyo at naririnig kung ano ang ginagawa ng Pablo ito. Sinasabi niyang hindi Diyos ang mga Diyos na ginawa ng kamay at marami siyang nahikayat hindi lamang dito sa Efeso kundi sa buong Asya. Masama ang ibubunga ng aral na iyan, nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanapbuhay. Ang templo ng dakilang Diyosang si Diana ay mawawalan ng kabuluhan at ang Diyosa Diana na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay di naigagalang. Pagkaraan ito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan. Dakila si Diana ng mga taga-Efeso. Kaya't nagkagulo sa buong lungsod, kinaladkad nila sina Gayo at Aristarco, mga taga-Macedoniang kasama ni Pablo, sa paglalakbay at sama-sama silang dumaluhong sa tanghalan. Ibig sanin ni Pablo humarap sa madla, ngunit hindi siya pinayagan ng mga kapatid. Nagpasugo rin sa kanya ang ilang pinuno ng lalawigang Asya na mga kaibigan niya at mahigpit siyang pinakiusapang huwag pumunta sa tanghalan. Magulong-magulo ang kapulungan. Sumisigaw ng isang bagay ang ilan at iba naman sapagkat hindi alam ng karamihan kung bakit sila nagkakatipon-tipon. Inakala ng ilang naroon na si Alejandro ang dahilan sapagkat siya ang ibinungad ng mga Hudyo. Kaya't sumenya siya sa mga tao na sila'y tumahimik upang makapagpaliwanag siya. Subalit nang makilala nilang siya'y Hudyo, sabay-sabay silang sumigaw ng ganito sa loob ng 2 oras. Dakila si Diana ng mga taga-Efeso. Sa wakas sa mga tao ay napatahimik ng punong bayan. Mga taga-Efeso, sabi niya, sino bang hindi nakakaalam na ang lungsod ng Efeso ay siyang tagapag-ingat ng templo ng dakilang Diana at ng batong sagrado na nahulog mula sa langit? Hindi maaaring pabulaanan ang mga bagay na ito. Kaya't huminahon kayo. Huwag kayong pakabigla. Hindi naman nagnanakaw sa templo ni lumalait man sa ating Diyosa ang mga taong dinala niyo rito. Kaya't kung si Demetrio at ang manggagawang kasama niya ay may sakdal laban sa kaninuman, bukas ang mga hukuman at may mga pinuno. Magsakdal ang sinuman sa inyo. Ngunit kung may iba pang bagay kayong ipinaghahabol, ito'y maaaring pasiyahan sa isang pulong na naayon sa batas. Nanganganib tayong maparatangang nanggugulo sa araw nito, sapagkat walang kadahi-dahilan at kakatwi-katwiran ang kaguluhang ito. Pagkasabi nito, pinayaw niya ang mga tao. Kabanatang 20. Nang tumigil na ang kaguluhan, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos siya ay nagpaalam sa kanila at nagtungo sa Macedonia. Dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at tinuruan ang mga alagad. Nagpatuloy siya hanggang dumating sa Gresya at tumigil doon ng 3 buwan. Siya sana'y maglalayag patungong Syria, ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kanya, kaya't ipinasya niyang sa Macedonia na uli magdaan sa kanyang pagbabalik. Sumama sa kanya ang taga-Bereang si Sopater, anak ni Piro, gayon din sina Aristarco at Segundo na mga taga-Tesalonica, si Gayo na taga-Derbe, si Timoteo at sina Tychicus at Trofimo na mga taga-Asya. Nauna sila at naghintay sa amin sa Troas. Kami naman naglayag mula sa Filipos pagkaraan ng pista ng tinapay na walang levadura at dumating kami sa Troas na 5 araw. Nanatili kami roon ng 7 araw. Kabanatang 21. Pagkatapos naming magpaalam sa kanila, kami tuwirang naglayag patungong Kos. Kinabukasan, dumating kami sa Rodas at mula roon nagpatuloy kami sa Patara. Dinat namin doon ang isang barkong patungong Phoenicia, kaya't sumakay kami. Sumapit kami sa tapat ng Chipre na matatanaw sa gawing kaliwa. Nagpatuloy kami hanggang sa dumating sa Syria at tumaong sa Tiro sapagkat magbababa roon ng kargamento. Hinanap namin ang mga alagad doon
at nakituloy kami sa kanila ng 7 araw. Sa patnubay ng Espiritu, ay sinabi nila kay Pablo na huwag pumaroon sa Jerusalem. Makaraan ng 1 linggo, umalis na kami roon at nagpatuloy ng paglalakbay. Inihatid kami ng lahat, kasama ang kanilang asawa at mga anak, hanggang sa labas ng lungsod. Pagdating sa Aplaya, lumuhod kaming lahat at nalangin. Matapos naming magpaalam, lumula na kami sa barko at umuwi naman sila. Mula sa Tiro, nagpatuloy kami ng paglalayag at narating namin ang Tolemaida. Nakipagkita kami sa mga kapatid at maghapong tumigil doon. Kinabukasan, nagtuloy kami sa Cesarea. Tumuloy kami sa bahay ng ebanghelistang si Felipe, isa sa 7 lalaking hinirang noong una sa Jerusalem. Siya may 4 na anak na dalaga na pawang propetisa. Makalipas ang ilang araw, dumating mula sa Judea ang isang propeta na ang pangalay Agabo. Pinuntahan niya kami, kinuha ang pamigkis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Ito ang sabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamigkis na ito at siya'y pagkakanulo sa mga hintil. Wika niya. Pagkarinig nito, si Pablo'y pinamanhikan namin at ang mga taga roon na huwag pumunta sa Jerusalem. Ngunit sumagot siya, ano't nananangis kayo? Huwag ninyong sirain ang loob ko, sapagkat handa akong pagapos at mamatay sa Jerusalem kung kailangan dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang hindi namin siya mapahinuhod, tumigil na kami. Masunod ang kalooban ng Panginoon, sabi namin. Makalipas ang ilang araw, gumayak kami at nagpunta sa Jerusalem. Sumama sa amin ang ilan sa mga alagad na taga Cesarea. At dinala kami sa bahay ni Nason na taga Chipre. At dito kami nakituloy. Siya ay matagal nang mananampalataya. Pagdating sa Jerusalem, malugod kaming tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan, kami ni Pablo'y nakipagkita kay Santiago. Naroon din ang matatanda ng iglesia. Pagkatapos niyang batiin sila, isa-isa niyang isinalaysay ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng kaniyang paglilingkod. Nang marinig nila ito, sila'y nagpuri sa Diyos. At kanilang sinabi kay Pablo, alam mo kapatid, may ilang libo na ang Hudyong nananalig kay Jesus at silang lahat ay mahigpit sa pagtupad ng kautusan ni Moises. May nakapagbalita sa kanila na di umano'y itinuturo mo sa lahat ng Hudyong naninirahan sa mga bansang hintil na talak na nila ang kautusan ni Moises. At sinabi mo raw na huwag nilang tuliin ang kanilang mga anak, ni sundin ang kaugalian ng mga Hudyo. Ano ngayon ang nararapat gawin? Tiyak na mababalitaan nilang dumating ka. Ganito ang gawin mo. Meron ditong 4 na lalaking may panata. Isama mo sila at gawin ninyo ang paglilinis ayon sa kautusan. Ikaw na ang bahala sa magugugol at sa gayoy mapapaahitan na nila ang kanilang ulo. At malalaman ng lahat na hindi pala totoo ang balita tungkol sa inyo, bagkus ay sinusunod mo ang kautusan ni Moses. Tungkol naman sa mga mananampalatayang hintil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiyapid. Kinabukasan, isinama nga ni Pablo ang mga lalaki at isinagawa nila ang paglilinis. Pagkatapos, siya pumasok sa templo at ipinagbigay alam kung kailan matatapos ang takdang panahon ng paglilinis upang maialay ang handog para sa bawat isa sa kanila. Matatapos na ang takdang 7 araw at si Pablo'y nasa templo. Nakita siya roon ang ilang Hudyong taga-Asya. Nagpag-ibig sila at sinunggaban si Pablo. Mga kababayan, sigaw nila, tulungan ninyo kami. Ang taong ito ang nagtuturo laban sa bansang Israel, laban sa kautusan ni Moises at laban sa templo, saan man siya makarating. Nagsama pa siya ng mga Grego sa loob ng templo. Nilapastangan niya ang banal na lugar na ito. Gaya ng sabi nila sapagkat nakita nilang kasama ni Pablo sa lungsod si Trofimo na taga-Efeso at inakala nilang isinama siya ni Pablo sa loob ng templo. Nagulo ang buong lungsod at parang bahang nagdatingan ang mga taong bayan mula sa lahat ng dako. Sinunggaban nila si Pablo at tinaladkad na palabas sa templo at biglang sinerhan ang pintuan. Balak nilang patayin si Pablo, ngunit dumating ang balita sa pinuno ng rehimyento na nagkakagulo sa buong Jerusalem. Nagsama ito agad ng mga kawal at ng mga opisyal at patakbong nagtungo sa kinaroroonan ng mga tao. Pagkakita nila sa pinuno at sa mga kawal, itinigil nila ang pagbugbog kay Pablo. Lumapit ang pinuno at dinakip si Pablo at ipinagapos ng 2 tanikala. At kanyang itinanong, sino ang taong ito? Ano ang kanyang ginawa? Iba-iba ang isinisigaw ng mga tao. At dahil sa guloy, hindi maliwanagan ng pinuno ang nangyari, kaya't ipinadala niya si Pablo sa kuta. Pagdating nila sa hagdanan, si Pablo'y binuhat na ng mga kawal sapagkat naging marahas ang mga tao na nooy sumusunod sa kanila at sumisigaw ng patayin siya. Nang ipapasok na si Pablo sa kuta, nakiusap siya sa pinuno. Maari ko po ba kayong makausap? Marunong ka ng Griego? Sabi ng pinuno. Kung gayon, hindi ikaw ang Ehipsyong kailan lamang ay nanguna sa panghimagsik at namundok na kasama ng 4,000 lalaki. Sumagot si Pablo, ako po isang Hudyong tubo sa Tarso ng Cilicia at mamamayan ng kilalang lungsod na ito. Ipinakikiusap ko sa inyo na ako'y payagan ninyong makapagsalita sa mga tao. Pinayagan naman siya ng pinuno, kaya tumayo si Pablo sa baitang at sumenya sa mga tao. At nang sila'y tumahimik, nagsalita si Pablo sa wikang Hebreo. Kabanatang 22. Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa sarili. Nang siya marinig nilang nagsalita sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik. Nagpatuloy si Pablo. Ako isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki dito sa Jerusalem.
Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabalanggo sila, lalaki at babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasog ako sa lupa at narinig ko ang isang tininig nagsabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ako'y sumagot, sino po kayo, Panginoon? Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig, tugon niya. Nakita naman kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, ano po ang gagawin ko, Panginoon? Ang tugon sa akin, tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kahit ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako. Tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, kapatid ng Saulo, makakakita ka na. Noon di na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kaniyang kalooban. Makita ang kaniyang banal na lingkod at marinig ang kaniyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kaniyang pangalan, at magpabautismo at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Nagbalik ako rito sa Jerusalem, samantalang ako'y nasa templo at nananalangin, nagkaroon ako ng pangitain. Nakita ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, madali ka, lisanin mo agad ang Jerusalem, sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patotoo tungkol sa akin. Panginoon, sabi ko, alam na alam nilang ginagaygay ko ang mga sinagoga upang ipabilanggo at ipahagupit ang mga nananalig sa iyo, at nang patayin ni Esteban na iyong saksi. Ako po'y naroon at kasang-ayon. Ako pa ang nagbantay sa mga damit ng mga pumatay sa kanya. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, humayo ka, sapagkat susuguin kita sa malayo, sa mga hintil. Hanggang sa mga sandaling iyon, ang mga tao'y nakikinig kay Pablo. Ngunit pagkarinig sa sinabi niyang ito, sila'y nagsigawan. Patayin ang ganyang tao, hindi siya dapat mabuhay. Patuloy sila ng pagsigaw, pagsasaboy ng alikabok sa hangin at pagwawasiwas ng kanilang mga balabal. Kaya't iniutos ng pinuno ng rehimyento na dalhin si Pablo sa kuta at hagupitin upang malaman kung bakit gayon na lamang ang sigawan ng mga Hudyo laban sa kanya. Ngunit nang siya'y magapos na nila ng panaling katad, sinabi ni Pablo sa kapitang naroon, ipinahintulot ba ng batas na hagupitin ang isang mamamayang Romano kahit wala pang pasya ang hukuman? Nang marinig ito ng kapitan, pumunta siya sa pinuno at sinabi, papaano po ito? Mamamayang Romano pala ang taong iyon. Kaya't lumapit kay Pablo ang pinuno at siya'y tinanong, ikaw nga ba'y Romano? Opo, sagot niya. Sinabi ng pinuno, malaki ang nagugol ko para maging mamamayang Romano. Ngunit ako'y mamamayan sa pulsa pagkabata, sabi ni Pablo. Dali-daling lumayo ang mga magsisiyasat sa kanya. Natakot din ang pinuno ng rehimyento sapagkat ipinagapos niya si Pablo, gayong isa palang Romano. Ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin, saka inalagan si Pablo. Ipinanaog at iniharap sa kanila. Kabanatang 23. Tumitig si Pablo sa kanila at sinabi, mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harapan ng Diyos hanggang sa araw na ito. Pagkarinig nito'y iniutos ng pinakapunong saserdoteng si Ananias sa mga nakatayong malapit sa kanya na sampalin sa bibig si Pablo. Sinabi ni Pablo, hahampasin ka ng Diyos, ikaw na mapagpaimbabaw. Nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan, ngunit ipinasampal mo ako at iyay labag sa kautusan. Sinabi ng mga nakatayo roon, nilalapastangan mo ang pinakapunong saserdote ng Diyos. Sumagot si Pablo, mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong saserdote, sapagkat nasusulat nga, huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduseo at Fariseo, kaya sinabi niya ng malakas, mga kapatid, ako'y Fariseo, anak ng mga Fariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon. Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Fariseo at ang mga Saduseo, at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduseo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Fariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Fariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainta na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Nagpatuto ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma.
Kinaumagahan, nagpulong ang mga Hudyo at nagsumpaang hindi kakain o iinom hanggat hindi napapatay si Pablo. Mahigit na 40 lalaki ang nanumpa ng gayon. Pumunta sila sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan at ganito ang sabi, "Kami po'y buong taimtim na nanumpang hindi titikim ng pagkain hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya ngayon, hilingin ninyo at ng Sanhedrin sa pinuno ng rehimyento na ipanawag uli rito si Pablo at dahilaning sisiyasatin ninyong mabuti ang kanyang usapin. At sa daan po ay papatayin na namin siya." Ang balak na ito ay narinig ng pamangkin ni Pablo, anak na lalaki ng kanyang kapatid na babae, kaya't ibinalitan niya ito kay Pablo. Tinawag ni Pablo ang isa sa mga opisyal at sinabi, "Samahan nga po ninyo ang binatilyong ito sa pinuno, sapagkat meron lamang siyang sasabihin." Kaya't isinama siya ng opisyal at dinala sa pinuno. Sinabi niya, "Tinawag po ako ng bilanggong si Pablo, at pinasamahan sa inyo ang binatilyong ito, sapagkat may sasabihin daw sa inyo." Ang binatilyo ay hinawakan sa kamay at inilayo ng pinuno. "Ano ba ang sasabihin mo?" tanong niya. Sumagot siya, "Pinagkasunduan po ng mga Hudyo na hilingin sa inyong iharap si Pablo bukas sa Sanhedrin at kunwari sisiyasating mabuti. Ngunit huwag po kayong maniniwala sapagkat tatambangan siya ng mahigit na 40 tao. Sumumpa mga ito na hindi sila kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasya na lamang ninyo ang hinihintay. Huwag mong sasabihin kanino man na pinaalam mo ito sa akin," sabi ng pinuno, at pinauwi na niya ito. Ang pinuno'y tumawag ng 2 kapitan at sinabi sa mga ito, "Ihanda ninyo ang 200 kawal kasama ang 70 kabayuhan at 200 maninibat upang magtungo sa Cesarea ngayong ika-9 ng gabi. Maghanda rin kayo ng mga kabayong sasakyan ni Pablo at ihatid niyo siya kay Gobernador Felix. Ingatan niyo siyang mabuti." At lumiham siya ng ganito, "Sa kagalang-galang na Gobernador Felix, mula kay Claudio Lysias, maligayang bati. Ang lalaking ito'y hinuli ng mga Hudyo at papatayin na sana. Nalaman kong siya'y isang mamamayang Romano, kaya't nagsama ako ng mga kawal at iniligtas siya. Sa hangad kong malaman kung ano ang sakdal laban sa kanya, ipinadala ko siya sa Sanhedrin. Nalaman kong ang palatang sa kanya ay tungkol sa mga suliranin sa kanilang kautusan, ngunit hindi sapat na dahilan upang siya'y ipapatay o ibilanggo. Nang malaman kong siya'y pinagkatangkaang patayin ng mga Hudyo, agad ko siyang ipinadala sa inyo. Sinabi ko sa mga nagsasakdal na sa inyo sila magharap ng sumbong laban sa kanya. Sinunod ng mga kawal ang utos sa kanila. Kinagabihay kinuha nila si Pablo at dinala sa Antipatris. Kinabukasan, nagbalik sa kuta ang mga kawal, ngunit naiwan ang mga kabayuhan upang ingatan si Pablo. Pagdating sa Cesarea, dinala nila si Pablo sa gobernador at ibinigay dito ang liham. Pagkabasa sa liham, si Pablo ay tinanong ng gobernador kung taga saan, at nang malamang taga Cilicia ay kanyang sinabi, "Didinggin ko ang kaso mo pagdating ng mga nagsasakdal sa iyo." At pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ni Herodes. Panatang 24. Makalipas ang 5 araw, dumating sa Cesarea ang pinakapunong saserdoting si Ananias, kasama ang ilang matatanda ng bayan at isang abogado na ang pangalay Tertulo. Iniharap nila sa gobernador ang kanilang sakdal laban kay Pablo. At nang iharap sa kanila si Pablo, sinimulan ni Tertulo ang pagsasakdal at ganito ang wika niya, "Kagalang-galang na Gobernador Felix, utang po namin sa inyong matalinong pamumuno ang malaking kapayapaang matagal na naming tinatamasa, gayon din ang mga pagbabago para sa kapakanan ng bansang ito. Ito'y kinikilala namin at lubos kayong pinasasalamatan kahit saan at kahit kailan. Ngunit upang kayo po ay huwag ng gaanong maabala, mangyari po lamang na kami pakinggan ninyong sumandali. Sapagkat natagpuan namin na ang taong ito'y manliligalig. Ginugulo niya ang mga Hudyo, saan mang makarating at pasimuno ng sekta ng mga Nazareno. Pati po ang templo namin ay tinangkan niyang lapastanganin, kaya hinuli namin siya. Hahatulan sana namin siya ayon sa aming kautusan, ngunit dumating si Lysias na pinuno ng rehimyento at inagaw siya sa amin. Sinabi niya sa amin na sa inyo isakdal ang taong ito. Pagsisiyasat ninyo sa kanya, malalaman ninyo ang lahat ng sumbong namin laban sa kanya. Nakiisa ang mga Hudyo kay Tertulo at pinatotohanan ang lahat ng sinabi nito." Hinudyatan ng gobernador si Pablo upang magsalita, at siya ay nagsalita, "Kagalang-galang na gobernador, nalalaman ko pong kayo'y matagal ng hukom sa bansang ito, kaya't ikinagagalak kong ipagtanggol ang aking sarili sa harapan ninyo. Wala pa pong 12 araw mula nang dumating ako sa Jerusalem upang sumamba. Matitiyak ninyong iyan kung kayo'y magsisiyasat. Nimisan, hindi nila ako nakitang nakipagtalo kanino man sa loob ng templo o gumawa ng gulo sa sinagoga o sa alinmang dako ng lungsod. Wala silang maiyaharap na katibayan sa kanilang mga paratang laban sa akin. Tinatanggap ko po na ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na ipinalalagay nilang isang maling sekta. Subalit pinaniniwalaan ko rin ang lahat ng bagay na nasusulat sa kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Tulad nila, nananalig din ako na muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid at di matuwid. Kaya't pinagsisikapan ko tuwina na maging malinis ang aking bunhi sa harapan ng Diyos at ng tao. Ilang taong wala ako sa Jerusalem, ako'y nagbalik upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Gayon nga ang ginagawa ko nang datnan nila ako sa templo, matapos ganapin ang paglilinis ayon sa kautusan. Iilan ang mga taong naroon at wala namang gulo. Ang naroon ay ilang Hudyong galing sa Asya. Sila sana ang naparito upang magharap ng sakdal kung sila'y may anumang dapat isumbong laban sa akin.
O kaya naman, magsabi ang mga taong naririto kung ano ang pagkakasalang nagawa ko na ako'y humarap sa Sanhedrin. Marahil masabi nilang mali ang ginawa ko nang sabihin ko sa harapan nila, dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay. Ako'y nililitis sa harapan ninyo ngayon. Sapagkat si Felix ay may sapat na pagkabatid tungkol sa daang ito, ipinagpaliban niya ang paglilitis. Papasyahan ko ang inyong usapin pagdating ni Lysias, wika niya. Iniutos niya sa kapitan na pabantayan si Pablo, ngunit huwag higpitan, kundi hayaang dalawin at tulungan ng kanyang mga kaibigan. Makaraan ang ilang araw, dumating si Felix, kasama ang asawa niyang si Drusilla na isang Hudya. Ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ngunit nang magpatuloy ng pagsalita si Pablo tungkol sa pagiging matuwid, pagsupil sa sarili at sa paghuhukom na darating, nang inabot si Felix at ang sabi, "Makaalis ka na. Ipatatawag kita uli kapag may panahon ako." Malimit niyang ipatawag at kausapin si Pablo sapagkat hinihintay niyang suhulan siya nito. Makaraan ng 2 taon, si Felix ay hinalinhan ni Porcio Festo. Sa hangad ni Felix na bigyang lugod ang mga Hudyo, hinayaan niya sa bilangguan si Pablo. Kabanatang 25. Dumating si Festo sa lalawigang pangangasiwaan niya. Pagkaraan ng 3 araw, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Cesarea. Ang mga punong saserdote at ang mga pangunahin ng mga Hudyo ay nagharap sa kanya ng sakdal laban kay Pablo. Hiniling nila bilang pagbibigay sa kanila ng gobernador na ipadala si Pablo sa Jerusalem. May balak silang tambangan siya at patayin. Sumagot si Festo, "Si Pablo'y nakabilanggo sa Cesarea at agad akong babalik doon. Pasamahin ninyo sa akin ang inyong mga pinuno at isakdalang taong ito kung siya'y may kasalanan." Nagparaan pa si Festo ng 8 o 10 araw sa Jerusalem saka bumalik sa Cesarea. Kinabukasan, lumuklok siya sa hukuman at iniutos na si Pablo ay iharap sa kanya. Pagdating ni Pablo, pinaligiran siya ng mga Hudyong galing sa Jerusalem. Sila'y nagharap ng maramit mabibigat na paratang laban sa kanya, ngunit hindi nila napatunayan ang mga iyon. Sinabi ni Pablo bilang pagtatanggol sa sarili, "Wala akong ginawang labag sa kautusan ng mga Hudyo, ni laban sa templo o sa emperador." Nais ni Festong pagbigyan ng mga Hudyo, kaya't tinanong si Pablo, "Ibig mo bang pumunta sa Jerusalem upang doon kita litisin?" Sumagot si Pablo, "Narito po ako sa harap ng hukuman ng emperador. Dito ako dapat litisin. Wala po akong nagawang pagkakasala sa mga Hudyo at iya'y nalalaman ninyo. Kung ako po'y lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dapat parusahan ng kamatayan, wala akong tutol. Ngunit kung walang katotohanan ang mga paratang nila sa akin, hindi dapat na ako'y ibigay sa kanila. Dudulog ako sa emperador." Sumangguni si Festo sa kanyang mga tagapayo at pagkatapos ay sinabi, "Yamang sinabi mong dudulog ka sa emperador ka dadalhin." Makalipas ang ilang araw, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inalahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasa sakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasa sakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon, kinabukasan din ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya't tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Sinabi ni Agripa kay Festo, "Ibig kong mapakinggan ang taong iyan." "Mapapakinggan mo siya bukas," dugo naman ni Festo. Kinabukasan, dumating sina Agripa at Berenice, kasama ang matataas na punong kawal at ang mga tanyag na tao sa lungsod, at pumasok sa bulwagan ng hukuman. Iniutos ni Festo na si Pablo ay dalhin doon. At sinabi ni Festo, "Haring Agripa at lahat ng naritong kasama namin, narito ang lalaking isinakdal sa akin ng mga Hudyo dito at sa Jerusalem. Ipinagsisigawan nilang di siya dapat mabuhay. Ngunit sa pagsisiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan. Yamang ibig niyang dumulog sa emperador, ipinasya kong ipadala siya roon. Subalit wala akong tiyak na maisulat sa kanyang kamahalan tungkol sa taong ito. Kaya iniharap ko siya sa inyo, lalong-lalo na sa inyo, Haring Agripa, para may maisulat ako pagkatapos na masiyasat natin siya. Inakala kong hindi dapat ipadala sa emperador ang isang bilanggo nang hindi inilalahad ang mga sakdal laban sa kanya." Kabanatang 26. Sinabi ni Agripa kay Pablo, "May pahintulot kang magsalita. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Nagbigay galang si Pablo at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. "Haring Agripa,
Itinuturing ko pong isang malaking kapalaran na marinig ninyo ang pagtatanggol ko sa sarili laban sa mga sumbong ng mga Hudyo, sapagkat lubos ninyong nababatid ang kaugalian at sigalutan ng mga Hudyo. Kaya't hinihiling kong pagtiyagaan ninyong pakinggan ko. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa aking pagkabata sa sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na ang makapagpapatutuo kung kanilang iibigin na namuhay ako bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. At ngayon nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako ring iyan ay inaasahan ng 12 lipi, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit araw. At dahil sa pag-asa ring ito, Haring Agripa, ako'y isinasakdal ng mga Hudyo. Bakit iisipin ng lahat ng narito na di maaaring buhayin muli ng Diyos ang mga patay? Akala ko rin noong unay dapat kong gawin ang lahat kong magagawa laban sa mga tagasunod ni Jesus na taga Nazaret. At gayon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo sa kapangyarihan ng mga punong saserdote. At nang sila'y hatulan ng kamatayan, isa na ako sa humatol. Ginaygay ko ang lahat ng sinagoga, at sino man sa kanilang abutan ko roon ay pinarurusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng puot ko'y pinag-usig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Iyan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong saserdote. Nang katanghaliang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko po, Haring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maningning pa kay sa araw, nakasisilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kami pong lahat ay nasubasub sa lupa. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang masasaktan sa paghimagsik mong iyan, para kang sumikad sa tulis. At itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Tumindig ka. Napakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatutuo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hintil na pagsusuguan ko sa iyo. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Dahil po rito, Haring Agripa, hindi ako sumuway sa pangitaing mula sa langit. Nangaral ako, una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea, gayon din sa mga Hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisi at lumapit sa Diyos, at ipakilala ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil sa mga bagay na ito, hinuli ako ng mga Hudyo samantalang ako'y nasa templo at pinagtangkaang patayin. Kailanmay hindi ako pinabayaan ng Diyos, kaya't ngayon, nakatayo ako rito at nagpapatutuo maging sa mga aba at sa mga dakila. Wala akong sinasabi kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moises, na kailangang magbata ang Kristo, at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Samantalang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Festo ang ganito, nababaliw ka, Pablo. Lumabis ang karunungan mo, kaya ka nababaliw. Ngunit sumagot si Pablo, hindi po ako nababaliw, kagalang-galang na Festo. Ang sinasabi ko po ay pawang katotohanan at katwiran. Narito po ang Haring Agripa. Hindi ako nanginginig magsalita sa kanila sapagkat alam nila ang lahat ng ito. Tiyak na walang nalingid sa kanila sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Haring Agripa, pinaniniwalaan po ba ninyo ang mga propeta? Alam kong pinaniniwalaan ninyo. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa loob ng maikling panahon, ay ibig mo yata akong maging Kristiyano. Sumagot si Pablo, maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakaririnig sa akin ngayon ay maging Kristiyanong katulad ko. Matangi lamang sa tanikalang ito. Tumindig ang hari, ang gobernador, si Berenice at lahat ng kasama nila, at pagkalabas nila ay ganito ang kanilang usap-usapan. Ang taong ito'y walang ginawang anuman na marapat hatulan ng kamatayan o pagkabilanggo. At sinabi pa ni Agripa kay Festo, kung hindi lamang hiniling ng taong iyan na idulog ang kanyang kaso sa emperador, maaari na sana siyang palayain. Kabanatang 25. Dumating si Festo sa lalawigang pangangasiwaan niya. Pagkaraan ng 3 araw, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Cesarea. Ang mga punong saserdote at ang mga pangunahin ng mga Hudyo ay nagharap sa kanya ng sakdal laban kay Pablo. Hiniling nila bilang pagbibigay sa kanila ng gobernador na ipadala si Pablo sa Jerusalem. May balak silang tambangan siya at patayin. Sumagot si Festo, si Pablo'y nakabilanggo sa Cesarea at agad akong babalik doon. Pasamahin ninyo sa akin ang inyong mga pinuno at isakdalang taong ito kung siya'y may kasalanan. Nagparaan pa si Festo ng 8 o 10 araw sa Jerusalem saka bumalik sa Cesarea. Kinabukasan, lumuklok siya sa hukuman at